Ngunit itong JIL Moonwalk Anniversary na matagal na ring naka-kalendar sa aking activity, sabi ko sa misis ko, kailangan makadalo ako rito kasi unang anibersaryo at may gagawin ng Diyos sa JIL Moonwalk. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya purihin ng Diyos, ako'y nakapiling nyo at nagkaroon ako ng privilege na maka-attend dito sa inyong anibersaryo. At naniniwala ko may gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Sino po yung handa ng tumanggap ng himala? No? Sino po yung pag-uwi mamaya sasalubungin ng himala? Iyon. Kung naniniwala ka doon, mangyayari sa iyo yun. Praise God. Praise the Lord sa napakagandang tema na ibinahagi ng Diyos kay Pastora Elna at kay Brother Randy na siyang tumatayong ating extension service coordinator ng JIL Moonwalk. No, I'd like to congratulate Brother Randy, Pastora Elna, on this glorious anniversary. Praise God. Praise God and praise God. At yan po, on behalf of the leadership of JIL Parañaque. So, ang tema po natin, Let Jesus Shine. Amen? Let Jesus shine. Alam nyo, napapanahon po ito. Bakit po? Grabe po nangyayari sa bansa natin. Grabe po ang dibisyon, grabe po ang mga iba't ibang akusasyon, at pati mismo ang dakilang gawain ng Diyos sa Jesus is Lord Church ay nadadamay. Amen. Pati ang ating ministeryo ay dinadamay. Alam niyo po, manatili tayong matatag. Ang Panginoong Yesus po ang may-ari ng Jesus is Lord Church. Wala pong pwedeng bumangga dito. Ang bumabangga lang dito ay si Satanas. At hindi niya kayang banggain ang Jesus is Lord Church. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya, let Jesus shine. Sa panahon natin na maraming kaguluhan, politika, relihiyon, iba't ibang sektor ng lipunan na nagkakagulo o merong mga alitan, panahon na para magliwanag si Kristo at pangunahan ang bawat lugar. Amen. No? It's about time that let Jesus shine. Pero mga kapatid, paano po mangyayari yun? Paano po mangyayari na magliliwanag si Kristo? Hello? Paano po mangyayari na magliwanag si Kristo? Magliwanag si Kristo sa politika, magliwanag si Kristo sa gobyerno, magliwanag si Kristo sa eskwela, magliwanag si Kristo sa komunidad, magliwanag si Kristo sa syudad. Paano po mangyayari yun? Kung nananahimik naman po tayo. Hindi po siya magaganap, hindi po siya makikita ng mga tao kung nananahimik po tayo. It's about time we proclaim Christ to the communities. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya sa oras pong ito, sa ating tema, ating pag-usap-usapan na tayo ang tinatawag na ilaw ng Diyos sa bawat komunidad. Ilaw ng Diyos
sa bawat lugar. Ilaw ng Diyos sa bawat pamilya, sa bawat eskwela, sa bawat lugar na kailangan ng Diyos. We are the light of the city, proclaiming Christ. Everybody say, we are the light of the city. Tayo ang ilaw, umiilaw dito sa ating syudad. Ang sabi ng mga iba't ibang version, ang sabi po dyan, NIV, ESV, New King James Version, you are the light of the world. No? So let your light shine before others. Sa ibang version, let your light shine before men, so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Tandaan po natin, you are the light of the world. So let your light shine among others, so that you can glorify God, who is your Father in heaven. Ayun. Mga kapatid, yun po yun. Kaya lang tayo magliliwanag kasi makikita nila na tunay na tayo ay kasama ni Kristo. Tunay na tayo ay alagad ni Kristo. At ang ating Diyos ay mapaparangalan sapagkat nakikita sa buhay natin ang wangis ni Kristo. Amen. Hello. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God, praise God. Dakilang Diyos, salamat sa mga salitang ito. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Pagyamanin niyo po ang inyong salita. Maitaas ang iyong pangalan. Maideklara ang iyong salita. Maging buhay, makapangyarihan, at tumimo sa puso't isip ng bawat isa. Sa iyo po, O Diyos, inaalay namin ang mga natitirang sandali. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Matthew 5, verse 14 to 16. This is not about a house on the hill, but rather a city or town built on a hill that cannot be hidden. No? This passage emphasizes the visibility and influence of believers as the light of the world. No? Itinuturo po dito sa ating tema na hindi tayo dapat isang ilaw na naitatabi, na hindi nakikita para magliwanag. Tayo ay dapat nadadala sa madidilim na lugar upang yung mga lugar na yun ay magliwanag. We must not be hidden as a light. We must be a light that will shine among men. No, hindi lang among men, shine to different places. Tayo ay magliliwanag. Tayo ay magpapakita ng katotohanan tungkol sa Diyos. Tayo magpapakita ng pamamaraan, tunay na pamamaraan. Paano maging part ng gobyerno? Paano sumali sa politika? Paano tayo magamit sa eskwela? Sa ating pamilya? Sa ating kapitbahay? Kailangan po magliwanag tayo. At ang liwanag na yan ay dala-dala ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo. Amen. Praise God, praise God. No? So being the light of the world, Jesus teaches that believers are like a city on a hill, visible to all, and that their good deeds should shine before others. We must not hide the light. Just as a lamp is not placed
under a basket, or on a stand to give light to everyone in the house. So believers should let their light shine before others. Kaya tayo po, dapat makita ang liwanag natin. Hindi tayo isang ilaw na naitatabi lamang. Tayo dapat ay nakikita ng madla. Our purpose of being a shining light, it is the ultimate goal for others to see the good works of believers and glorify God, their Father in heaven. Hallelujah. Praise God. Again, mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya, dito sa Moonwalk, ang Moonwalk po ay isang barangay. Ngunit ito po'y nakapaloob sa isang syudad. Syudad ng Parañaque. At makikita natin, napakainam, kung dito sa Moonwalk, makikita ng Panginoon, ang kanyang mga anak ay nagliliwanag. Na dito sa Moonwalk, nagsisimula ang apoy ng revival. Amen. No? At ang bawat barangay, makikita rin nila ang ginagawa ng Diyos dito sa Moonwalk. Amen. Naalala ko, 2003 to 2004, nagsimula kaming mula Kaingin, nagsimula kami maghanap ng lugar dito sa Daang Batang. No? Anong lugar ba to? Di ba ang Daang Batang sa kabila? Amen? Ano ba to? St. Francis? Ayon. Biglang nagkaroon kami ng answered prayer. No? Alam nyo na kasi ang Kaingin nung araw, parang Mindanao yan eh. Mga prayer warrior nakatira dyan. Parating nakikipaggera. No? Ayan, si Ate Evelyn, si Ate Lita, sino pa ba? Ayan, Nanay ni Alan, Nanay Paulina. Tuwing nagkakaroon ng prayer dyan, nagkaroon kami ng adhikain. Siguro lumabas tayo kasi parati tayong nandito sa looban ng Kaingin. So nagpray kami. Saan tayo pupunta? Kasi ang iniikot po namin San Agustin, St. John, kila Kuya Alex, San Agustin, sa mga Dumaran, at Timothy, kila Esther, no? Dito sa loob ng multinational. Nagpray po kami. Pinakita po yung kulay green na pintuan. Then praise God. Bakit po? Yung green na pintuan na yon ay isang eskwelahan. At yung may-ari ng eskwelahan, pinagamit sa amin yung lugar. Kaya nung araw, between 2003 to 2004, nagkakaroon kami ng gawain diyan sa Daang Batang. Palakpakan natin ng Diyos. No? Kaya sabi ko, praise the Lord. Nang ipanganak ang Doña Soledad, answered prayer kami sa Daang Batang. Amen? At nang mapunta ako rito, actually nagawi ako rito 3 beses na. Pero na nagpunta po ako dito, nung mga nakaraang araw, sabi ko, ang laki na ng pinagkaiba dito sa area ng Daang Batang. Ang laki na ng pinagkaiba. Hindi ko na alam tong lugar na to. No? Kasi ang barangay po dati, nasa loob ng Moonwalk. Hello? Hello? Sino yung lehitimong Moonwalk dito? Di ba nasa loob ang barangay? Loob ng village? Oh, wala dito. Pero ngayon, nakita ko na kung gaano ko progresibo ang Moonwalk. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God! Mga kapatid, kung yung mayaman, umuunlad ang bayan,
Abe, sino uunahin ng Diyos? Sino uunahin ng Diyos kung umuunlad ang bayan? Di ba? Siyempre, anak ng Diyos. Kaya humanda kayo. Uunlad ang buhay nyo. Amen. Praise God. Palakpak sa mga naniniwala. Palakpak sa mga kumbinsido na sila ay pagpapalain ng Diyos. Hallelujah. Kaya natutuwa ako sapagkat para sa akin, answered prayers kami. Answered prayers kami nung nasa daang batang kami. Prayers na magkakaroon ng JIL dito. Simula sa Doña Soledad. At ngayon ito na. Nangyari na sa lugar ng moonwalk. Meron ng JIL. Praise the Lord! Hallelujah! Woo! Sige, tapikin mo yung katabi mo. Nangyari na. Sige, tapikin mo. Kausapin mo. Sige lang. Delikado, walang kausap. Sige. Naniwala ba? Ano sabi? Ano sabi? Kung ayaw maniwala, yugyugin mo. Yugyugin mo. Maniwala ka. May nangyari na. Amen. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, etong katotohanan. Para lalo nating makita ang pag-unlad ng moonwalk. Mga kapatid, dapat po tayo'y maging ilaw dito sa moonwalk. Paano tayo magiging ilaw? Ayun, pastor, paano nga ba? Ito po napakaganda. Napapanahon ang tema ninyo. Napapanahon ang tema ninyo. Sapagkat sinagot na ni Lord ang gusto nyong mangyari. Everybody say, Christ's power is the answer. Amen. Christ's power is the answer. Ano sabi diyan? Acts chapter 1 verse 8, you will be my witnesses in Judea, Samaria, and outermost part of the earth, as the Holy Spirit comes upon you. Kaya tayo magliliwanag, kaya tayo magiging ilaw, dahil pinuspos tayo ng Espiritu Santo at dala-dala natin ang Espiritu Santo sa Moonwalk Village, sa multinational village, dyan sa area ng Panginoon, dyan area ng Lord, dito sa Fast Track, dito sa, saan pa ba sakop ng Moonwalk? No? Bawat sulok ng Moonwalk, sasakupin ninyo. Amen. Hello. Wala yata akong kausap. Hello. Ayun. Praise God. Praise God and praise God. Kaya, mangyayari't magaganap iyon sapagkat kakasihan ka ng Diyos at gagawin kanyang testigo. God will use you, number one, as a soul winner. Everybody say, soul winner. Number two, God will use you as influencer. Usong-uso ang social media, mga kapatid. No, maraming nang i-impluwensya sa social media. Samantalahin nyo na ang social media at gamitin nyo na agenda ng Diyos ang social media. Hallelujah. At yung panghuli, para tayo magliwanag sa bawat lugar ng moonwalk, we must be role models. Amen? Dapat role model tayo. Mga kapatid, no? Dapat role model tayo.
Una, sa kapitbahay, sa pamilya, sa kapitbahay, sa iba't ibang lugar. Imodelo natin ang prinsipyo ng Panginoon. Mabuhay tayo sa biblical na pamumuhay. No? Ang problema kasi, malakas ang impluensya ng social media, kaya mas ginagaya natin ang social media kesa sa panukala ng Diyos. Amen? Pero pag inanoint ka ng Panginoon, magagawa mo maging role model para sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God and praise God. Kaya mga kapatid, kaya lang tayo magiging ilaw sa lugar ng moonwalk ay dahil tayo ay aral sa salita ng Diyos. At tayo ay puspos ng Espiritu Santo. We will become soul winners. We will become influencers. We will become role models. Role models. In effect, magiging kingdom movers tayo. No? We will be kingdom movers. Ang kaharian ng Diyos, mapapalawak natin. Ang kaharian ng Diyos, mapapalawak natin. We will become ambassadors of the Word of God. Ambassadors of the Word of God. No? Siguro, maaring isipin nyo, mga kapatid, si pastor naman, ang hirap-hirap mag-preach. Gagawin pa kaming mga preacher. We will become ambassadors of God. Mamaya po, ituturo ko sa inyo kung gaano kasimple. Ambassadors of the Word of God. No? Acts chapter 2. Pagkatapos mabaptize ni Peter, nagsalita siya ng katotohanan tungkol kay Kristo. Number 2, we become ministers of power by the Holy Spirit. We become ministers of power by the Holy Spirit. Sa tingin niyo po ba, sino ang dapat mag-pray? Sino po ba ang dapat mag-pray para gumaling ang isang tao? Maipanalangin para gumaling. Maipanalangin kung may problema. Siyempre po, yung mga nakakakilala sa Diyos. Sila po ang gagamitin ng Panginoon. We become ministers of power by the Holy Spirit. Number 3, we become life group members. Pag tayo po ay nag-mature sa ating pananampalataya, lumalago tayo sa relasyon kay Kristo, nagiging part tayo ng life group. Nagiging part tayo ng samahan. Hinahanap natin yung mga naniniwala din sa Panginoon. Hinahanap natin yung espiritu natin, naghahanap ng kaparehas ng espiritu natin. Hello? Amen. Amen. No? That's number 3. Ang sabi doon sa Acts chapter 2, verse 42, ang sabi po, they devoted themselves to the teachings and to fellowship, breaking of bread and prayers. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All believers were together, had everything in common, selling their property and possession to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes, ate together with glad and sincere hearts, praising God, enjoying the favor of all the people.
And the Lord added to them daily those who are being saved. Mga kapatid, imagine. Sinasabi ko nga sa inyo nag-iisip tayo parang hirap mag-preach. Parang hirap ideklara ni Kristo. Parang nakakahiya. Hindi po Sila po, ginawa lang nila yung kalooban ng Diyos. Nagtipon-tipon sila, nag-prayer, nag-worship, breaking of the bread, communion. From time to time, ginagawa nila yon. Alam nyo, kumikilos ang Diyos. At dinadala ng Panginoon ang mga baguhan. Hinihipo na ng Lord ang mga baguhan para makilala ang Panginoong Yesus. Amen! Praise God! Palakpakan po natin ang Diyos. Sino po gusto nun? No? Kasi alam nyo, para mangyari yon, revival na po. Meron ng revival para mangyari yon. Nagugulat kayo, dumarating na lang mga first-timer. Teka muna, hindi naman namin ito inimbita. Gugulat kayo. Ano ang ating tema? It's like a house built on a hill. It's like a lighthouse on a hill. Ang church, mga kapatid, ang simbahan ay parang lighthouse built on a hill. Pag nakita ng mga tao, nagliliwanag ang church, pinupuntahan na po nila. Hindi na kailangang imbitahin. Hinahanap na nila ang Diyos. Alam nila nandoon ang Diyos, kaya pupunta na lang sila. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Woo! Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo ulit, totoo yon. Totoo yon. Sige, sabihin mo, totoo yon. Pag ayaw maniwala, yugyugin mo ulit. No? Praise God! Hallelujah! Kaya, diyan magaganap at mangyayari that Jesus will shine all over Moonwalk. Amen! Woo! The other day, nagawi ako rito sa multinational. No? The other day. Kasi meron akong dinedicate na bata. Diyan nakatira sa annex, dulo ng Better Living Annex 42 ba yan? Bago sinundo ko sa multi. Kasi yung mami niya, taga multi. Sinundo ko. Doon ginawa ang dedication sa Better Living. Sabi ko nga, lumampas kami sa lugar nila Pastora Elna. Sabi ko, dito si Pastora Elna sa area na to. Diretso pa rin kami. Ang layo. Sabi ko, saan ba tayo pupunta? Diretso pa rin. Alam nyo, sabi ko, kung meron kayong inuutangan, dito nyo patirahin. Ang hirap hanapin dulo na yata to. Sabi ko kay Mrs., huwag kang mag-alala, Paranaque pa rin to. No? Nung sinundo ko yung mami niya sa multi, nakita ko yung clubhouse ba yon? Yung clubhouse ng multi, ang ganda na. Sino nakakita ng clubhouse ng multinational? Grabe, gracious. Super ganda. Samantalang nung araw, nung nagbabantay kami ng mga botohan, nakita ko nung araw yan. No? Parang property ng public. Pero ngayon, ang ganda. Grabe. So, ibig sabihin, ang dami na talaga nangyari sa Barangay Moonwalk. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Jesus will shine in Barangay Moonwalk. Praise God, praise God.
So tandaan natin, para tayo magliwanag, gagawin tayo ng Lord, soul winners, influencers, role models. Pastor, ang hirap nga mag-preach Ayan na naman tayo Ang hirap nga mag-preach, ano ka ba? Pampastor lang yan, pang-Bible teacher lang yan, pang-intercessor lang yan. Ba't po kami isasali dyan? Alam niyo po kung ano katotohanan, mga kapatid? No? Listen up. Ang sabi ni Jesus, the moment you believe, the moment you believe, ang baptism of the Holy Spirit, hindi po binibigay sa mga Bible teacher lang. Hindi lang sa mga pastor. Ang sabi ng Biblia, those who believe. Sabi ng Ephesians chapter 1, the moment you receive Christ, the Holy Spirit will have fellowship with you. Kaya hindi pwedeng sabing excuse. Dahil the moment you believe in Jesus Christ, the Holy Spirit will have fellowship with you. Palakpakan natin ang Diyos. Pastor, ang hirap nga Nahihiya kami mag-preach. Hindi naman kayo pinapuwersa ni Lord No? Tingnan natin yung ginawa ng mga disciples. Number 1 is Andrew. Si Andrew, anong ginamit na strategy ni Andrew? Si Andres, ang ginamit po niya, invitation. Ang principle ni Andrew sa evangelism, wala po siyang ginawa kundi mag-imbita. Invite. Mag-imbita. Sino nahihirapan mag-imbita? Di ba wala? Lahat merong kakayahang mag-imbita. Hello? Amen? Pangalawa, dito medyo may gastos. Pangalawa kasi, si Matthew, ang ginawa, finellowship niya. Finellowship muna niya bago niya introduce ang Panginoon. So medyo may gastos Pakainin mo muna. No? Di ba yung iba sa atin, yung iba, nadali muna sa Jollibee bago dali sa church. Di ba? Medyo magastos. Pinefellowship muna. Pero doon siya magaling Gusto niya i-bonding muna No? Ang pangatlo, yun po yung may anointing. Sino yung pangatlo? When it comes to soul winning, si Philip. Philip the evangelist. Si Philip talaga, wala nang imbita, wala nang pakain, basta ipipreach niya diretso sa'yo. Si Lord Jesus Christ. So, Philip is the evangelist. Kaya yung tatlo na yon ay sistema para tayo ay magamit ng Lord in soul winning. Palakpakan natin ang Diyos. Hanapin na lang natin ang sarili natin kung nasaan tayo doon. So it is the power to preach, which is the boldness of Philip. Tingnan niyo yung Acts 4 verse 29. Ano sabi ng mga disciples sa Acts 4 verse 29? Lord, consider their threats. Enable your servants to speak your word with great boldness. With great boldness. And the power to minister, kanina, sinabi sa atin, to power to minister as disciples, makita natin sa Acts 4:33, because of the great power
the disciples testify to the resurrection of the Lord. And the grace of God was so powerful at work in them all. Kaya as I conclude, mga kapatid, effective and powerful witnessing has a very important basic key. The baptism of the Spirit, the anointing of the Spirit, will enable us to fulfill the task of an evangelist to influence people and live as role models of Christ-likeness. In that way, makikita natin, pag nagampanan natin ang mga bagay na ito, as role models, as influencers, ang lugar ng Moonwalk ay mababago, mas lalong mababago, makikita natin ang gagawin ng Diyos. And true enough, God will be with you. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Just declare His Word. Declare His power. And God will be with you and anoint you for the cause of the kingdom movers and the expansion of the gospel. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God, and I believe in my heart, and I declare this very day that Jesus will shine in Barangay Moonwalk. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Akin pong tinatawagan ang worship team. Atin ang anyayahan ang presensya ng Diyos. Hindi na po natin patatagalin at ating aanyayahan ang pagkilos ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan po ninyo, iba't ibang level po to. Kung for the very first time, ngayon nyo lang na-enkwentro ang Panginoong Jesucristo sa Kanyang salita, this is your time for an encounter with Jesus. That's number 1. Number 2, kung ikaw naman ay Kristiyano na, ikaw naman ay mananampalataya na, pero gusto mo, mas gamitin ka pa ng Diyos mightily. Mas may gagawin pa ang Diyos sa'yo. May kaya pang gawin ng Diyos sa'yo. Then, that's another thing that we can pray for. No? Kaya, tayo ay lalapit sa Panginoon para lahat tayo ay magamit ng Diyos dito sa lugar ng Barangay Moonwalk. Magamit tayo ng Panginoon to saturate this place. That Jesus will shine in every place. That we will be used by God as JIL people here in Barangay Moonwalk. Hallelujah. Yumuko po tayo sandali at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa habag at biyaya, awa at pag-ibig, grasya ng kapatawaran. Dalangin namin, O Diyos, sa oras na ito. Samahan niyo po kami. Basbasan niyo po ang lahat ng aming gagawin. Kayo po, Panginoon, ang maghari sa aming kalagitnaan. Tugunin ang bawat panalangin. Pagpalain ang bawat kaluluwa na nandirito. Gamitin ang aming buhay. At tunay nga, dakilang Diyos, wala po kaming kakayahan. Ikaw po ang tanging magbabasbas at magpapala sa iyong mga anak. Gamitin niyo po ang worship team, Lord God.
at amin pong inaalay sa iyo ang nalalabing mga sandali at tunay nga ang banal na Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede pong lumapit at kayo'y maipanalangin. Hallelujah. Yes, the altar is calling sa mga nangangailangan ng panalangin, sa mga may hinihiling sa Diyos. Ito po ang oras para sa inyo po ito. Kung gusto nyo magamit ang buhay ninyo para dito po sa lugar ng Moonwalk at gusto nyo pong pagpalain kayo ng Diyos, ako'y naniniwala, ang Diyos po ay hindi nalilimitahan ng oras, distansya, panahon at lugar. Ang bawat isa ay kayang pagpalain ng Diyos. The anointing of the Holy Spirit is here, people of God. The anointing of the Holy Spirit. And I believe in my heart, the anointing of God is gonna fill you. It's going to fill you with such power for you to be witnesses of the Lord. You will become witnesses of the Lord. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Tayo dumako sa diwa ng pagsamba. Hallelujah. Praise God. Fill us with your power and give us strength for this hour. We ask for your anointing to come down. Fill us with your power, Lord, and fill us today, Lord, and fill us with your power and give us strength for this hour. We ask for your anointing to come down for the last time and fill us, Lord, with your power and fill us. Raise up your hands, church. Come on. I want you to lift your hands, everybody. Everybody, lift up those hands to Jesus. We ask, Lord, we ask for your. Everybody, hands are lifted up as high as you can. Hands are lifted up. Fill us, Lord, and fill us with your power and give us strength. Yes, this is us. This is what we ask, Lord. We ask for your anointing, for your anointing. This is the last time we sing. Everybody, hands are lifted up. And fill us with your power. And fill us with your power. And give us strength for this. We ask for your anointing. We ask for your anointing, Lord. We ask for your anointing, Lord. We ask for your anointing to come down. Let's give the Lord a mighty hand of praise. Woo! Salamat, dakilang Diyos, sa iyong pagbisita, sa iyong paghipo, sa mga deklarasyon. Naniniwala po kami, O Diyos, bukas ang kalangitan
narinig niyo ang mga hinaing at ngayon pa lang, sinagot niyo na ang kanilang panalangin. Thank you, Lord God, as we continually be in the ministry of prayer. Panghuling panalangin na lang po. Nais ko pong ipanalangin ang buong JIL Moonwalk Leadership sa pangunguna ni Pastora Elna at ni Brother Randy. Sa lahat po ng bumubuo ng JIL Moonwalk, kayo po ay ating inaanyayahan at maipanalangin po kayo sa grasya ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sige po, lapit lang po tayo. Maanyayahan ko ring back-upan sa prayer ang ating mga lingkod ng Panginoon sa JIL Moonwalk. Matawag ko din ang mga intercessor ng JIL Don Bosco. Samahan niyo sa prayer. Itaas natin sa panalangin ang leadership ng JIL Moonwalk kasama si Brother Roque. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Pwede po bang ituon natin ang ating mga kamay sa ating mga mahal na kapatid na nagpapagal dito sa JIL Moonwalk, sapagkat hindi lang sila ang nagpapagal at nagpapagamit sa JIL Moonwalk. Kasama po tayong lahat na nandirito. Tayo'y kasama sa panalangin, tayo'y kasama sa paghayo, tayo'y kasama sa pagbibigay. Tayo ay gagamitin ng Diyos para dito sa JIL Moonwalk. Salamat sa Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Ang team ministry ni Pastora Elna at Brother Roque. Hallelujah. In the name of Jesus. At ang mga kasamahan ng liderato, leaders of JIL Moonwalk. Hallelujah. Sa pangunguna ni Brother Randy as Extension Service Coordinator. Dakilang Diyos, sama-sama po tayo, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang gawa ng kamay ng aming mga kapatid. Pagpalain niyo po ang buhay nila. Pagpalain niyo po ang pamilya nila. Pagpalain niyo po sila ng kalakasan at kalusugan. Ilayo po sila sa anumang sakit o karamdaman. Bagkus, Panginoon, igawad ninyo ang iba yung kalakasan na mapaglingkor ang kanila dito sa JIL Moonwalk. Bless them exceedingly and mightily, Lord God. I pray, Father God, for the movement of your kingdom in Moonwalk, Barangay Moonwalk. I pray and declare, Father God, kakaibang worship service ang magaganap sa JIL Moonwalk. There will be signs, wonders, and miracles. There will be an anointing of the power of the Word of God. Kaya dakilang Diyos, samahan niyo po ang leadership na ito at tunay nga sa inyong pagsama sa kanila, Lord, continually we declare blessings physically, blessings spiritually, blessings emotionally, blessings mentally, and blessings financially. Salamat sa buhay nila, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin ng may tagumpay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. And Amen. Happy anniversary, JIL Moonwalk. God bless everyone.